Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Dumating na po itong 4 na injectors ng Toyota Innova na ipinaayos ko po diyan po kay Central Diesel. Kung sa mga cleaning, kaya po naming mag-cleaning. Binubuksan namin itong injectors, itong loob nito. Ayan. Tapos makikita mo na yung nozzle tip sa loob. Nililinis po namin yan, nililinis ni Chip yan. At kapag okay naman siya, ite-testing dun sa unit, maganda na yung buga, meron kaming tester dito para makita namin yung buga ng injectors. Kapag okay na po siya, ay ikakabit na namin, siyempre. So yun po yung mga usual na ginagamit namin. Kaya lang, ito pong mga injectors po na ito ni Kuya George, kasi po yung Innova po ni Kuya George ay nabaha, nalubog sa baha, tapos napaandar, nasira itong isang injector. Kaya ito ay may kulay. Ayan, may kulay yellow, pati dito. Tapos ito nga po yung 4 na yan. Ito po ay galing na po ng Central Diesel. Ano po yung nasira? Yun yung magandang tanong dun eh. Kasi baka sabihin nyo, di ba nagki-cleaning kayo? Di ba nagka-calibrate po kayo? Okay, ang kaya lamang po naming i-calibrate ay yung nozzle tip dito na nasa loob nito. Pero po, yung mismong electronics dito, saka yung mechanical nito, yan po ay pinauubaya ko na po kay Central Diesel. Doon po namin ipinapagawa. Doon po namin ipinapa-rebuild. Talagang may mga pyesa po sila nito at may mga tools sila, mga equipments at hindi siya ordinaryong tools. Kumbaga sa gumagawa ng cellphone, yung mga tools nila sa panggawa ng cellphone, parang ganon, no? Sophisticado yung mga tools na ginagamit diyan sa Central Diesel para mapa-rebuild mo yung ganitong mga injectors. So ito po, na-rebuild na, yun nga lang, medyo may kamahalan ang isang rebuild, 12,000 pesos. Ang isang rebuild, kung bibili ka ng surplus, ang surplus po mas mahal. Nagre-range po ng 13,000, may 15,000, depende sa model. Meron namang mga luma, kaya lang hindi ka makapag-rely. So, dito po, ni-rebuild na po ito. Ang halaga po ng rebuild per injectors ay 12,000 pesos. Ngayon, kaya ko po pina-rebuild to, bagsak po ito doon sa kanilang machines. So, paano malalaman kung bagsak? Yung pong kanilang manner ng pagtetest nito ay talagang electronic computer po ang ginagamit at meron talaga silang pump, meron silang simulation nung kung ano yung makina mo, doon po nakakabit itong mga injectors na to. At kaya nga po, lalabas naman yung result. Para kang nagpa-check up, para kang nagpa-CT scan or nagpa-ECG. So, ganun ang mangyayari. Lalabas po yung result ng kanilang test. Yun nga lang, may bayad po pag magpapatest dyan sa Central Diesel. Test pa lang po, may bayad na yon. Pero kung ipapagawa mo naman, nawe-waive nila yung bayad doon sa test. So, ang kinalabasan po ng test, ganito po yan. Ayan, makikita niyo yung mga graph na to. Ayan. So, ito po yung pasado, kaya may check na green. Hanapin natin dito yung bumagsak. So, ito yung pasado rin. May check na green. Tapos may check na green. Okay. Ito ngayon yung test result after yung ma-rebuild na pala to. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung bagsak nandito sa cellphone ko. Isinend po sa akin yan ni Central Diesel. Revealed exchange common rail injectors stage 3 with solenoid. So, ito po yung isang ginawa. Dito po nakalagay 12,000 pesos kasi may tax. Yun po yung nakalimutan ko sabihin sa inyo. So, may tax po yan. So, ganun po ang kadalasan na nagiging gastos. So, per injector, pag ni-rebuild, ito po ay 12,000 pesos. Ngayon, halimbawa po, kinalas nyo na nga yung mga injectors nyo. Ito po para sa lahat ng mga naka-common rail. Kahit na anong brand ka pa, Ford, Toyota, Nissan, Mitsubishi, lahat po ng mga may injectors ay ganito po ang gagawin nyo. Kung ma-experience nyo na may low power kayo, may mga fuel knocks kayo, at kung ano-ano pa, at katulad nga po dito sa Innova na to na ginawa namin, dinala rito yung sasakyan, nakasakay na yan sa tow truck. Pero nung pinaandar dito, palyado, umandar pa siya. Pero palyado nga lang kasi sirang-sira na po yung isang injector at ito namang 3 injectors na hindi naman sira, kinlining at ito po ay kinalibrate na rin. Ito po ay sira na dahil iba yung sukat ng impedance nito. Ito po papakita ko po sa inyo. Kukuhanan natin ng impedance, kukuhanan natin ng resistance, itong solenoid nito. Solenoid kasi meron pong coil yan, no?
merong magnet wire sa loob niyan para gumana yung solenoid. So dito po sa unang injectors na kukuhanan natin ng resistance or impedance, ito tignan nyo po. Dito ay nakakuha ako ng 9082 ohms. So yan, naglalaro po siya doon. Ganun po kasi talaga sa digital eh. So ayan, pumirmi na siya sa 76, 75. Ayan. Tapos ito namang isa ay kunin natin 0.94, 91, 82. Ayan, pumirmi na 0.79, 77. Okay, ito namang isa, kuhanan natin. Ayan. 0.80, 76, 75, 77, 76. Ayan, pumirmi na po siya doon. Ito namang isa, kuhanan din natin. 0.88, 89. Okay, 80, 79, 77. So, halos lahat po ito ay 0.77 ohms. Yun po yung kanyang impedance, yun yung kanyang resistance. Ngayon, tignan nyo, itong isang injector na to, na parehas po nito ha. Ayan, tignan nyo po yan, parehas na parehas yan. Ano ang pagkakaiba ng impedance nito? Ayan. Pakita ko po sa inyo. O Glenn, kita ba? Ayan. 1.31, no? 1.28. Oh, masyado siyang mataas. Yung kanina po ay 0.70 something lang yung nare-read natin. So dito po ay 1.25. Mataas po siya. Mataas ang resistance nito. Kapag mataas ang resistance, ibig sabihin opposition yon doon sa voltahe, doon sa current, sa Ohm's law. So mataas ang resistance mo, papasok ngayon ang kuryente at ang voltahe, mag-o-oppose yung resistance na yon. So babagsak ngayon yung voltahe mo. Diba? Hindi niya ngayon madadrive yung solenoid dito sa loob ng injectors mo. Pag sinabing hindi mo madadrive, siyempre hindi gagana. Pwedeng hindi siya mag-o-open. Kaya pag hindi siya nag-open, walang ibubuga na diesel itong injectors mo kasi mataas yung kanyang resistance. Okay? Nakuha nyo yan mga kapatid. Kasi po mga kapatid, ganito eh. Itong ating mga injectors na to, itong nozzle tip, ito mechanical na to. Ngayon, dito, nandito yung coil, yung magnet wire, na dito nag-open close yung solenoid. So, yung pag naka-open siya, siyempre may bubugan diesel, pag nag-close siya, mawawala yung diesel. So, ganun lang kasimple yun. Kaya lang, ang magdadrive dito sa solenoid dito, yung voltahe, yung 12 volts, pero dahil sa tumaas ang resistance mo, kumbaga sa, halimbawa, ako itutulak ko yung isang tricycle, kaya kong itulak yun. Pero kung itutulak ko na yung malaking jeep, hindi ko na maitulak. Parang ganun. Lumaki yung itutulak mo ito, tumaas ang resistance, kaya hindi niya na ma-drive yung solenoid dito at hindi siya nag-open. Kaya po ito sira na. Ngayon, kung meron kayong mga tester na magagamit dyan sa bahay nyo, halimbawa, tinanggal nyo na itong mga injectors at nakita nyo, merong nag-iba na reading ng resistance, sigurado, yung kakaiba doon, ay may problema. Yung mataas na resistance halos ang may problema doon. Pero kung halimbawa naka-read kayo ng ganito, ayan, nagdikit, no? Ayan, 0.4 na lang, 0.38 o 0.30 something, shorted yan. Grounded yung solenoid dito sa loob, hindi rin po gagana yon. So, ibabase nyo kung ano yung resistance na nakuha nyo, nakaparehas, no? Ibase nyo doon. Kung lahat pare-parehas, maaaring okay yun. Pero kung merong isang naiba doon, mababa or sobrang taas doon sa iba, may problema po yun. Yan po yung ginawa kong pagtetesting nitong mga injectors na to. Ngayon, sa Central Diesel, doon sa pinagpapagawaan ko, nagpaparebuild ako, kasama na rin, nag-order na rin po ako ng injector washer. Sa mga kapatid, kapag po kayo ay nagkalas ng inyong mga injectors at yung washer na to ay luma na, okay lang kung kabibili nyo lang, isinalpak nyo, tapos inalis nyo ulit, no? Siyempre may konting na-press na to ng konti, okay lang ibalik mo. Pero kung yan na yung original pa, yung luma na, huwag nyo na itong ibabalik. At huwag kayong papayag na lalagyan ng teflon. Kasi yung iba na mga mekaniko, okay, wala silang mabiling injector washer, gustong maikabit kagad, gustong mapaandar kagad, nilalagyan ng teflon. Hindi po yun advisable. Baka diyan pa magsimula. Yung inilagay niya na yung injectors, tapos umusok ng malakas doon sa yung oil cap, doon sa salinan ng langis. Akala mo tuloy blow by. Yung pala, sumisingaw lang yung injectors mo at pumapasok yung usok ng tambutso.
Kasi dapat doon sa exhaust yun. Dahil sa nasira po ang injector washer mo, o ito, nandoon yan sa cylinder eh. Nagbubuga yan ng diesel, di ba? Tapos nagkaroon ng singaw to. So yung sunog dito, papasok ngayon. Dito, lalabas dito yan at papasok doon sa ibabaw nung makina mo. Doon sa natatakpan ng cylinder head cover. O di siyempre, yung mga usok na yon, kahit isa lang yan, mapapansin mo yan kapag binuksan mo yung, yung oil cap mo, may usok. At pwede pa nga rin pong pumunta yan doon sa ilalim at uusok din ang iyong dipstick. So yung iba, akala blow-by na, siyempre kung ikaw ang may-ari, hindi, tinanggal mo lang yung injectors, nagkaroon na ng usok. So yun po, ang pwedeng problema itong mga injector washer. Kaya po ito, bago na po ito, bukas ipapakabit ko na po ito doon sa Innova ni Kuya George. So, ganun po ang laging gagawin nyo kapag may problema kayo sa inyong mga injectors. Dito po sa Autoruns, kung mga cleaning lang at konting calibration ng nozzle tip, kayang-kaya po namin yan. Pero kapag nasira na nga po, tulad nito, sirang-sira na po yung electronics ito sa loob, pati yung solenoid niya, tumaas na po yung kanyang impedance. Ibig sabihin, pag tumaas ang impedance, tumaas yung resistance. Pag tumaas yung resistance, opposition yun doon sa current, saka doon sa voltage. Kapag opposition, ibig sabihin, pumipigil yun. Nahalos hindi niya na mapagana na mag-open-close itong iyong injectors. Tandaan nyo po, mga kapatid, sa mga injectors po, para lumakas ang iyong injectors, o para lumakas ang iyong makina, hindi po lumalaki or lumalakas yung buga. Hindi po ganun sa mga common rail na mga injectors. Kaya lang po, madadagdagan ka ng fuel. Yung halimbawa, sa minor, siyempre, konti pa yung binubuga niyan. Pero bakit pag nag-high rev ka na, pag nag-accelerate ka na, ay yun nga yung marami ng pumapasok na diesel dito sa iyong cylinder. Ibig ba sabihin nun ay lumalaki ang butas? Ibig ba sabihin nun ay mas lalong dumadami yung kanyang ibinubugang diesel? Hindi po. Dito po yun, yung control nito. Kasi po, meron tayong tinatawag na dead time. No? Doon sa dead time na yon, kung gaano kahaba or ilang milliseconds na naka-open itong, solenoid mo dito, naka-open yon, at habang iyon ay naka-open, nagbubuga yon ng diesel. So, ganun po yun. At habang nagbubuga siya ng maraming diesel, calculated yon doon sa pasok din ng hangin, kaya po, tumataas ang revolution per minute mo, no, yung RPM mo. Hindi po ang ibig sabihin kapag nagre-revolution ka ay dumadami yung diesel, lumalakas yung buga. Hindi po ganun. Humahaba yung panahon na nakabukas ang iyong mga nozzle tip, itong mga injectors po na to. So, ganun po yun. Kaya po, napaka-importante na itong electronics dito, kapag yan ay nasira, asahan mo, magkakaproblema ka talaga sa iyong mga injectors, diyan sa common rail, at pwedeng, kung halimbawa, hindi na siya sumasara, di ba, ito, mausok mausok na yung yung tambucho ko, maitim, baka hindi na nga sumasara to, palagi na lang siyang naka-open. Ayan. So ito pa po mga kapatid, pansinin nyo po ito, dito nakakabit yung tubo, na galing dito sa pinaka-common rail niya. So may 4 na tubo yan. Okay, ito nang maayos ang kunin natin. Okay? May 4 na tubo yan, nakakabit ito dito sa common rail. Ayan. So 4 yan, at itong isa naman ay yung return. Ayan. Pupunta yan, babalik doon sa tangke, yung return. Meron pong kadalasan na monitor or kapag nag-check engine ka, palyado o kaya namamatay yung engine mo, i-start mo, tapos biglang mamamatay, nanginginig, tapos may makikita kayong error codes doon, ang makikita nyo ay large leak. Hanapin mo ngayon, saan kaya yung nagli-leak dito? Kasi 4 to 4 yan So saan kaya yung nagli-leak? Hanapin mo ngayon yung mga tubo, pati yung kinakabitan nito. Kasi yung na-recognize mong error ay large leak detected. So, maghahanap ka ba ng leak doon? Or doon pa sa nilinyahan, doon sa fuel lines? Hindi po. Yung large leak po na yon kasi, kaya yung sinasabi ng computer na may malaking leak, hindi siya makaipon ng pressure doon sa yung common rail. Kailangan makaipon ka ng pressure dyan kung halimbawa 100 megapascals. Tapos sa minor mo ay 30 megapascals. Okay? 30 megapascals. Dito 100 megapascals, kailangan maipon mo yon.
Ngayon, nababawasan lang yon dahil nag-o-open close itong mga injectors mo. Ang bawas ng konting-konti lang, kaya nami-maintain yung halimbawa 100 megapascals, 30 megapascals para maintain mo yung minor mo at yung high RPM mo. E paano mga kapatid, kung halimbawa sira na to, eto na. Halimbawa sira na to at malakas yung kanyang return. Yung return, hindi pwedeng ito'y continuous na may lumalabas na fuel dito na diesel. Hindi po pwede yun. Kaya ngayon, kung ito nasira na rin, bumubuga pa siya, umaandar ka pa, pag nirevolusyon mo, maganda naman yung buga. No? Maganda yung andar. Pero pag binitawan mo ang iyong accelerator, namamatay ang makina mo kasi itong return mo, malakas ang buga. Hindi siya halos nagsasara, kaya nagkakaroon ng leak. Yung pressure na nandoon dapat sa common rail, lumalabas dito, bumabalik dun sa tangke mo. Hindi niya na ngayon maipon yung 100 megapascals or kung 200 megapascals yan, kasi nga, no, sumisingaw dito. Yun yung large leak na hindi mo makikita. Yun yung tinatawag nating internal leak. So sa minor, pagka binitawan mo yung accelerator mo, namamatay yung makina mo kasi meron kang large leak. Hindi niya ngayon maipon yung 30 megapascals na yan para maipon niya yung pressure na yon at magkaroon ka ng minor or yung idle speed mo. Kung tutusin po, hindi naman masalimuot or mahirap i-troubleshoot itong mga injectors, no? Itong mga common rail. Kaya lang, nagkakaroon ng problema kasi kapag hindi mo alam kung paano nagtatrabaho itong mga injectors po na ito. So, ang napaka-importante po na dapat nyong isipin, itong mga injectors po na to ay nabubuhay din po ito sa pressure. Kung mawawala yung pressure na yon, siyempre hindi makakabuga ng maganda ang iyong injectors, so magkakaproblema ang inyong engine. Magkakaproblema ang combustion doon sa inyong engine. Ngayon, hindi naman din sa lahat ng pagkakataon ang problema ay nasa injectors kasi pwedeng may problema rin ang inyong high pressure pump kung hindi rin siya nakakabigay ng tamang pressure para ipasok doon sa inyong common rail. Pero bihira pong mangyari yon. Kadalasan talaga ang nasisira kapag kayo ay nagkaroon ng low power, kapag nanginig ang inyong engine dahil merong isang injector na hindi nagpe-perform o kaya naman yung kanyang return, no, ay masyadong malakas, ayan din po ang magiging problema. Magkakaroon po kayo ng fuel leaks, large leak, at hindi po magiging maganda ang performance ng inyong engine. At yun nga, hindi magiging maganda ang inyong combustion. In-explain ko po sa inyo to kasi posible at talagang mai-experience nyo kapag po kayo ay may sasakyan na common rail, kahit na anong sasakyan pa po yan. Lalo na kung diesel engine, siguradong mai-experience nyo po ito. Walang makakaligtas dito. Bakit po? Ang diesel natin hindi ganun kalinis. So dapat magkarga kayo ng mga diesel diyan sa mga top tier na mga gasoline station. Kaya po yan ay binabanggit ko sa inyo. Kasi kapag hindi maganda ang diesel mo, or bihira mong gamitin ng sasakyan mo at nag-iipon yan ng moisture doon sa loob ng tangke ng diesel mo, papasok yan. Ang last end po ay dito, darating yung mga diesel na yan, ibubuga niya, naiipon yung dumi rito. Hindi naman niya maibubuga kagad yon at dudumi po ang iyong injectors. So, lagi nyo pong tatandaan, kapag na-experience nyo, nanginginig ang inyong engine, may fuel knocks kayo, hindi na maganda yung performance niya, no? Yan po, low power kayo, o kaya nakaminor, namamatay, o yan. Baka po may problema na ang inyong mga injectors. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat.